pinagtataka ng ilang residente. Bakit daw sa lugar nila ay brown out pa rin, pero yung kabilang kalye may ilaw na? Mula sa Quezon City, nakatutok live si Susan Enriquez. Mel, makikita mo dito sa likuran ko, no? Parang normal na sitwasyon, no? Meron ng kuryente, yung mga establishmento, talaga yung ibang mga bahay dito, nakita natin, may mga kuryente na rin, ano? Ito dito sa Barangay Piñahan. Pero ito, ha, tatawid lang ako ng kalsada, makikita mo, sa may likuran ko, ito, madilim na. Wala nang ilaw, ano? At nakikita mo nga itong sa restaurant ito, nag-ooperate man yan, pero kandila lamang ang ginagamit dyan para makapagsilbi doon sa mga customer. Kaya naman, talagang tanong ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Barangay Piñahan, bakit ba yung ibang lugar ay may kuryente na, samantalang yung kalapit barangay lamang nila o tawid kanto lang, wala pa. Yan ang gusto nilang malaman. Narito po ang aking report. Kanto lang ang pagitan ng Magalang at Matipuno Street sa Barangay Piñahan, Quezon City. Pero magkaiba ang sitwasyon ng dalawang kalye. May kuryente sa Matipuno Street habang ang Magalang Street lukob pa rin ng dilim. Ayon kay Senny Bustos na nakatira sa Magalang Street, pagkatapos daw humagupit ng Bagyong Glenda, hindi na naibalik ang kuryente sa kanilang lugar. Ang hanap buhay nila na patayaan ng karera, apektado na. Kumusta ho ang negosyo? Minamang kasi walang kuryente. Kung may kuryente sa lugar, halos puno ng customer ang kanilang restaurant. Pero ngayon, bakante ito. Nagtataka nga siya bakit ang magkabilang street sa kanila may kuryente na. Busy yung Meralco, tumatawag daw yung kaibigan ko. Pamangkin ng mayari. Ano tatanong niya? Bakit wala kaming ilaw? Sige ba ang street meron? Nagreklamo rin ng isang ginang sa kawalan nila ng kuryente. Hindi raw kasi nakapasok ang anak niya. May pasok na po pala kanina. Hindi namin alam, yung estudyante po pala namin, hindi nakapasok kasi wala pong TV, hindi mo namin alam kung may pasok na o wala. Si Lola naman, hindi na raw makatulog ng maayos. Wala, sa gabi ang init. Puro paypay. Tapos madilim. Hindi ka makatulog ng mahimbing, mainit. Ang grupo ng lalaking ito nag-inuman sa Magalang Street. Di rin kasi nila magawang tumigil sa kanilang mga bahay. Bukod sa mainit, mahirap kumilos dahil madilim. Di tuloy nila mapigilan magtanong sa Meralco saan nila ay mabagal na serbisyo. Mataas na singil, lagi pa nagpa-brown out. Kulang naman sa mga bilis na reaksyon tuwing nagba-brown out. Alam daw naman nila na may kanya-kanyang linya ang mga customer ng Meralco, pero di nila maunawaan ang di sabay-sabay na pagkakaroon ng kuryente. Nananawagan sana kami sa Meralco na kung maaari bigyan naman ng aksyon. Mainit po pagkagabi. Lahat nagbabayad, tsaka yung ibang lugar meron, iba wala. Bakit kaya ganun ang sistema ng ating, ayan, yung sa ating Meralco na yan? May umaasa na lang yung mga residente na nakausap natin dito sa Barangay Piñahan na gaya ng ilan nilang mga barangay na mayroon na supply ng kuryente ay mararanasan na nila ito sa lalong madaling panahon lalo't talaga namang ilang araw na rin naman silang nagtiis sa kawalan ng supply ng kuryente. Mel? Oo, saan? Pero alam mo doon sa amin, sa'yo, magkabilang kalye, no? Sa amin, sa loob mismo ng subdivision. Kalahati may ilaw, kalahati wala. Mas masaklap yun. Nakikita mo yung kapitbahay mo, oh. May kuryente, tapos ikaw wala. O, di ba? Pero nagbabayad naman kayo ng kuryente, Mel? Nagtatanong lang. Okay, sige. Pautang, ha? Bayad ako. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.